May mga lihim na kahit na anong pilit nga naman nating itago hanggang kamatayan, ay hindi pa rin natin mapipigilang lumabas at umalingasaw. Yan mismo ang natutunan ko nang mapunta ako sa puder ng aking tita Connie. Nagtrabaho ako noon sa kanya bilang tagabantay ng burger stall na itinayo niya sa tapat ng kanyang bahay. Pero hindi ko inaasahang doon mismo ay may itinatago siyang sikretong magdadala sa kanya ng labis na kamalasan. Ako nga pala si Angel, tubong Tarlac, at ito ang aking kwento. Mga ilang taon na rin po ang nakakalipas buhat nang mangyari ito sa akin. Nang mga panahong yun, 17 anyos pa lang ako at niwala pa ako sa tamang edad para magtrabaho. Kaya lang mula nang maratay po noon ang tatay ko dahil sa sakit niya sa bato, ay nalubog sa sobrang hirap ang pamilya namin. Si nanay po noon naglalabada lang para may makain kami. At kulang na kulang ang kinikita niya roon para sa pagpapagamot ng tatay ko. Dahil nga doon, Sir Jupiter, kinailangan kong huminto sa pag-aaral at tumulong na lang kay nanay sa paghahanap buhay para makaipon kami ng perang makakatulong sa amin para man lang madugtungan ang buhay ni tatay. Kaya lang talagang hindi pa rin yun naging sapat. Sir Jupiter, umabot po sa punto na kinailangan na ni nanay na lumapit sa kanyang half-sister na tawagin na lang po nating Tita Connie, hindi nito tunay na pangalan. Si Tita Connie po ay kapatid ni nanay sa ama. Ito ang nag-iisang anak ng tatay niya sa tunay nitong asawa, habang si nanay naman, isa lamang anak sa labas. May kaya po sa buhay ang pamilya ng kanyang tatay, kaya naman itong si Tita Connie lumaking mata pobre. Hindi naman po sa paninira, pero halos lahat nga ng mga kapitbahay nito ay ayaw sa kanya dahil sa kanyang di kaaya-ayang pag-uugali. Yun nga rin po ang nakikita naming dahilan, kaya kahit kailan ay hindi po ito nagkaroon man lang ng nobyo. Hindi ito nagkaasawa at tumanda na lang siyang dalaga. Pero sa tingin ko naman po, hindi lang yun dahil sa ugali niya, Sir Jupiter, kundi dahil na rin sa hitsura ni Tita Connie. Malaking babae po kasi siya. Matangkad siya pero yung pangangatawan niya para po bang napabayaan sa kusina. Ito po kasi si Tita Connie, kilalang napakasiba ng kanilang mga kamag-anak. Sobrang hilig niyang kumain na para bang yun na ang naging buhay niya. Hindi naman na po ako nagtaka kung bakit nilalayuan siya ng ibang tao. Masama talaga ang ugali ni Tita Connie bukod pa sa mga kapintasan niya. Sa totoo lang, kahit nga sa sarili nitong kapatid, ay hindi rin ito naging mabuti. Kung hindi nga lang talaga buhay ni tatay ang pinag-uusapan noon, duda po ako na lalapit man lang si nanay sa ate niya. Wala nang libre ngayon, Dolores, ha? Kung gusto mong tulungan kita sa pagpapagamot dyan sa asawa mong inutil, hayaan mong magtrabaho sa akin yang si Angel. Tamang-tama! Magbubukas ako ng burger stall sa amin. Dagdag negosyo. Kailangan ko na magbabantay. Yang anak mo na lang para mapakinabangan mo agad. Mag-aasawa lang din naman yan ng maaga. Ayaw sanang pumayag ni nanay noon sa gusto ni Tita Connie, kahit naman naghihirap kami, ay hindi niya gustong magsakripisyo ako ng ganun. Gayong katwiran niya ay sila dapat ni tatay ang gumagawa nun. Pero sobrang naaawa na ako sa sitwasyon nila ng mga panahong yun, kaya naman para hindi na siya mamroblema pa, Sir Jupiter, ako na ang kusang nagdesisyon.
Sige po, Tita Connie. Huwag po kayong mag-alala. Magtatrabaho po ako para sa inyo. Tulungan niyo lang po ang tatay ko. Agad na napangiti si Tita Connie sa naging sagot ko noon sabay tapik sa balikat ko. Buti pa itong anak mo, Dolores, oh. Madaling kausap. Ikaw, ang dami mo pang arte eh. O siya, iha. Magsimula ka nang mag-impake ng gamit mo. Para bukas na bukas din madaanan kita rito. Sa akin ka muna titira hanggat hindi nyo nababayaran ng utang yung pera sa akin ng ina mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Maluha-luha na lang akong tumango noon, pero para hindi nila mahalata ay yumuko ako at nagpanggap na nabaling sa ibang direksyon ng tingin ko. Tapos nakita kong dumukot si Tita Connie ng 200 piso mula sa daladala niyang bag at iniabot yon kay nanay. Oh, paunang bayad ko yan. Bukas ko na dadagdagan kapag sigurado na akong sasama sa akin yung anak mo. Baka mamaya, lukohin niyo pa ako eh. Hindi na lang namin pinansin pa yung mga nakakainsultong salita na binitiwan ni Tita Connie kay nanay at nagpanggap na lang akong bingi kahit na ang totoo, gustong gusto ko nang sumabog sa galit. Inisip ko na lang si tatay para naman kahit papaano makalma ang kalooban ko. Hindi nga sinira ni Tita Connie ang sinabi niya. Kinabukasan ay bumalik ulit siya sa amin para sunduin ako at para iabot na kay nanay yung perang gagamitin para sa paunang gamot ni tatay. Pilit ko pong itinago noon kung gaano ako kalungkot para lang hindi makonsensya ang mga magulang ko. Umiyak na lang ako nung sa wakas nakarating na kami sa bahay ni Tita Connie at itinuro niya sa akin kung saan ang magiging kwarto ko. Isang masikip na dating bodega ang ibinigay ni Tita Connie sa akin bilang tutulugan ko. Nasa labas yun ng bahay niya na nandoon lang din naman mismo sa tabi ng burger stall na ipinagawa niya sa mismong tabi ng gate ng kanyang property. Malawak ang loteng pagmamayari ni Tita Connie kaya malayo-layo ang agwat nito sa ibang mga bahay dun sa lugar nila. Tapos napapalibutan pa iyon ng mataas na pader na nagsisilbi niyang bakod dahil sa takot na baka pasukin siya ng mga magnanakaw sa kanilang lugar. Lalo na nga at inaayawan siya sa kanila. Mabigat ang aura na bumabalot sa lugar na yun, Sir Jupiter. Hindi ko maipaliwanag pero pagdating ko pa lang doon, parang ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko. Hindi lang dahil sa nalulungkot nga akong mapalayo kina nanay. Basta, meron talagang kakaiba doon. Hindi ko pa nga lang masabi nung una kong ano. Bukas, darating na yung mga supply na ipinadi-deliver ko. Para naman makapag-umpisa ka na agad sa pagtitinda. Hindi pwedeng nakatenga ka lang dyan. Dahil hindi naman kita pinapunta dito para lang magpasarap. Pagkarating ko pa lang sa bahay ni Tita Connie ay inutusan niya na agad akong maglinis sa maliit na bodegang yun dahil dun nga ako matutulog. Para pa nga akong maiiyak noon dahil nakita kong napakarami kong dapat ayusin doon. Dahil tambak ang mga lumang gamit niya na punong-puno na ng alikabok at mga dumi. Wala naman akong magawa kundi ang sumunod na lang. Inabot ako ng dilim sa paglilinis noon, Sir Jupiter. Pero kahit papaano ay nagawa ko naman ang mga dapat kong gawin nang ako lang mag-isa. Patapos na ako noon at naglalabas na lang ng ilan pang mga gamit na hindi na pakikinabangan pa nang bigla na lang akong makaamoy ng mabaho.
Biglang umalingasaw sa paligid ang tila nabubulok na amoy na hindi ko naman matukoy kung saan galing. Saan kaya galing yun? Amoy patay na daga ah. Napakamot na lang ako sa ulo dahil nahilo na yata ako sa paghanap ay hindi ko pa rin matukoy kung saan galing yung mabahong amoy na yun. Hanggang sa nagdesisyon na lang akong ilabas na muna yung basura at itapon sa harap ng bahay. Para pagbalik ko ay kukuskusin ko na lang kako ng may sabon yung buong bodega. Pero naglalakad pa lang ako noon palabas, Sir Jupiter. Napakunot na agad ang noo ko kasi may naanidag akong babaeng nakatayo sa tapat mismo ng property ni Tita Connie. Nakasilip siya sa amin sa loob at nakahawak pa nga sa mga bakal na grills noong gate. Medyo nagdalawang isip tuloy akong tumuloy noon sa paglalakad dahil kakaiba ang itsura ng babae. Magulong buhok, marungis, tapos ang sama-sama ng tingin sa bahay ni Tita Connie. Naglakas ako ng loob na lapitan siya, pero nang makita niya ako ay nagulat siya at bigla na lang kumaripas ng takbo palayo. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa nakita kong pumasok siya sa loob ng isang eskinita na medyo malayo na doon sa bahay ni Tita Connie. Inisip ko baka kakubaliw lang na pag-alagala yung babae base na rin sa hitsura niya. Kaya kinalma ko na lang ang sarili ko at itinapon ko na nga yung basura sa tapat. Pero nasundan din agad yung weird na pangyayari yun, Sir Jupiter, dahil pagpasok ko ulit sa loob ng bakuran ni Tita Connie, sinalubong ako ng isang gumugulong na laruang bola ng bata na huminto rin naman kaagad dun mismo sa harapan ko. Teka, wala naman to dito kanina. Talagang nagtaka ako noon dahil ako lang naman ang nag-iisang tao doon sa labas at kanina pa pumasok si Tita Connie sa bahay niya. Sabi niya kasi ay maaga raw talaga siyang natutulog kaya siguraduhin kong magiging tahimik lang ang ginagawa kong paglilinis dahil ayaw niya raw na naiistorbo siya sa gabi. Nasa kalagitnaan pa ako ng pagtataka noon, Sir Jupiter, nang maya-maya bigla naman akong nakarinig ng isang malakas na hiyaw na nanggagaling sa loob ng bahay ni Tita Connie. Kasunod yun ng isang malakas na kalabog na akala mo ay may kung anong bumarog. Doon ko mismo yun narinig sa kwarto ni Tita Connie sa itaas, nakatapat lang ng bodegang tutulugan ko. Kaya naman dali-dali akong nagtatakbo papasok sa bahay niya. Tita Connie? Tita Connie! Nasaan po kayo? Bakas ang pag-aalala noon sa boses ko dahil naisip kong baka may nangyari ng masama sa tiyahin ko, pero sobrang tahimik na ng paligid nang makapasok ako sa loob. Diyos ko po, ano kayang nangyari doon? Sa sobrang panik ko ay talagang nagpasya na akong pumanik sa itaas para i-check ang kalagayan ni Tita. Kaya lang, At sinong nagsabi sa yung basta-basta ka nalang pumasok dito sa bahay ko? Aber? nilingon ko ang nagsalita sa likuran ko at nagulat ako nang makita ko ron si Tita Connie na nakapamewang pa habang ang kanyang buhok ay may nakakabit na mga aparatong pangkulot at ang mukha ay namumuti dahil doon sa ipinahid niyang pampakinis. May hawak pa nga siyang 2 burger sandwich ng mga sandaling yun sa magkabila niyang kamay. Huwag mong sabihing unang araw mo pa lang dito eh. Nagbabala ka na agad na magnakaw. Hindi ba't ibinilin ko sa'yo kanina
Napapasok ka lang dito sa bahay ko kapag tinatawag kita at may iuutos ako sa'yo? Tita, narinig ko po kasi kayong sumigaw sa taas eh. Kakaiba pa nga po ang sigaw niyo, kaya akala ko. Pero pinutol na agad ni Tita Connie ang sasabihin ko bago pa man ako matapos. Sumigaw? Paano ako sisigaw kung namumualan ako sa pagkain itong burger na ginawa ko? Lalo tuloy akong nagtaka dahil sa sinabi niya. Ganun pa man ay hindi naman ako pwedeng magkamali dahil dinig na dinig ko talaga yung boses niya na sumisigaw kanina. Pero Tita Connie, maniwala po kayo. Narinig ko pong humihingi kayo ng saklolo kanina eh. Boses niyo po talaga yun. Kaya nga ako nagtatakbo papasok dito sa loob. Tumaas naman ulit ang kilay ni Tita Connie. Ibinuka na nga niya ang bibig niya at akmang sasagot sana sa sinabi ko, kaya lang ay bigla na lang kaming nagulat nang makarinig na naman kami ng malakas na kalabog sa itaas. Ayan! Narinig niyo po yun, Tita Connie? Ha? Ay, wala yun. Baka pusa lang yun. Masyado ka namang overacting. Sinabihan na lang ako ni Tita Connie noon na tapusin na ang paglilinis ng bodega para makatulog na ako dahil kailangan ko raw gumising ng maaga. Maaga rin daw kasing darating yung iba pang kulang na supplies na hinihintay niya, kaya lumabas na ako at nagpatuloy sa ginagawa ko. Pagbalik ko sa loob ng bodega ay dala ko na noon yung panglinis na gagamitin ko para matanggal ang masangsang na amoy na umaalingasaw kanina. Pero ang nakakapagtaka, pagbalik ko dun, wala na rin yung mabahong amoy na yun. Tanging alikabok na lang ang naaamoy ko sa paligid. Kaya kahit na nawiwirduhan na talaga ako sa mga nangyayari, ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Unang gabi pa lang yun, pero sobrang dami na agad na nangyari sa akin sa poder ni Tita Connie. Pinilit ko na nga lang noon na huwag isipin yung mga negatibong mga bagay na yun para lang hindi na rin ako matakot. Nakatulong din yung sobrang pagod ko. Kaya paghiga ko sa papag, nakatulog agad ako. Ginamit ko yung lumang kutson na siyang ginagamit din daw nung dating kasambahay ni Tita Connie na pinaalis niya dahil nahuli niyang nagnanakaw. Hoy, senyorita! Baka naman gusto mo nang bumangon dyan, ano? Abay, hindi pwede sa akin dito na mauunahan ka pa ng sikat ng araw bago ka magising. Kinabukasan, hindi pa man yata sumisilay ang araw ay narinig ko nang ginigising ako ni Tita Connie. Malakas ang boses niya habang kinakatok niya ako. Pero hindi naman siya nag-aalalang makaistorbo sa kapitbahay dahil nga malalayo naman ang agot nito sa lugar niya. Kahit na sobrang bigat pa ng katawan ko noon, ipinilit ko na lang din tuloy na bumangon para naman wala siyang masabi sa akin. Magandang umaga po, Tita Connie. May iutos po ba kayo sa akin? Aba, syempre. Malamang. Ano bang akala mo? Ako pa ang magluluto ng almusal nating dalawa? Hala, sige na. Pumunta ka na roon sa kusina at ipagluto mo ko ng sinangag. Magprito ka na rin ng pati roon dahil yun ang gusto kong ulamin. Kung gusto mo, magprito ka rin ng sayo. Pero isa lang, ha? Ayoko nang masiba rito sa pamamahay ko. Binungaran agad ako ni Tita Connie ng pagbubunganga pagbukas ko pa lang ng pintuan, Sir Jupiter. Gusto ko na agad maiyak noon pero pinigilan ko na lang at sumunod ako sa gusto niya.
Pagpunta ko ng kusina, akala ko ay kasunod ko pa rin noon si Tita Connie dahil may nararamdaman akong mga yabag na nakasunod pa rin naman sa akin papasok sa loob ng bahay. Pero nagtaka ako dahil nang paglingon ko para sana magtanong kung ilang piraso ang lulutuin ko para sa kanya, hindi ko naman siya nakita sa paligid. Ang nandoon lang, Sir Jupiter, yung laruang bola ng bata na tumatalbog-talbog pa papalapit sa akin. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lang akong kinilabutan ng mga sandaling yun. Paano kasi? Parang ayaw tumigil ng bola sa pagtalbog. Parang may naglalaro nun na hindi ko nakikita dahil hindi man lang yun humihina o umaalis sa iisang pwesto. Oh, ano pang itinatanga-tanga mo dyan? Bakit hindi ka pa nagsisimula? Napaigtad ako nang biglang pumasok si Tita Connie at nagsalita. Hindi ko namalayan na natulala pala ako doon sa kulay pulang bola na yun na bigla rin namang huminto sa pagtalbog nang dumating siya. Nangatwiran na lang ako na para kasing may nakita akong daga kaya napahinto ako sa pagkilos. Pagbukas ko ng ref ni Tita Connie noon, nanlaki pa ang mga mata ko dahil tumambad sa akin yung napakaraming supply ng burger patties sa loob noon. Halos wala na ng ibang laman ng ref niya kundi yun. Kaya naman doon pa lang ay nahalata ko na agad na yun pala ang paborito niyang pagkain. Napatunayan ko palalo yun nang pagkatapos kong magluto ng halos 10 pirasong patties ay naubos niya ang lahat ng yun. Tapos ay maghapon siyang hindi nagsungit sa akin. Sobrang nawirduhan talaga ako kay Tita Connie noon, Sir Jupiter. Pero hindi na lang ako nagsalita hanggang sa umabot na nga ako ng ilang araw sa pamamalagi sa poder niya. Sa 3 araw ko kay Tita Connie ay doon pa lang ako nagsimulang magtinda sa burger stall niya. Unang araw pa lang dinumog na agad kami ng mga bumibili dahil na rin siguro si Tita Connie pa lang ang unang nagtinda ng ganun sa lugar nila. Simula umaga hanggang hapon ay halos hindi ako mawalan-walan ng customer. Kaya sobrang pagod din ang inabot ko ng araw na yun. Bandang 6:00 ng hapon, malapit na akong magsara noon dahil kakaunti na lang ang dumadaang tao sa paligid. Nabigla ko na lang makita yung isang bata na nakatanaw sa akin mula sa malayo. Lubog na lubog ang mga mata ng batang yun at nakahawak sa tiyan. Maputla ang kulay ng balat niya tapos sobrang payat din ng kanyang pangangatawan. Ala, nakakaawa naman yung batang yun. Hindi ko napigilan ang awa ko habang tinititigan ko ang batang yun. Kaya naman hindi ako nakatiis at maya-maya ay tinawag ko siya. Para naman siyang nagulat sa ginawa ko, pero maya-maya ay lumapit din siya sa akin. Nang tuluyan na siyang makalapit, ay doon ko palang napansin na meron siyang daladalang bola na kulay pula. Nakamukha nung nakikita kong bola na kung minsan ay bigla na lang sumusulpot sa bahay ni Tita Connie at sa ibang parte ng bakuran namin. Naisip kong baka uso yung laruan ng mga bata sa lugar na yon kaya hindi na ako nagtanong pa. Bata, gusto mo nito? Ipinakita ko dun sa babae yung hawak kong burger na dapat ay merienda ko kanina pa. Naisip ko na lang yung ibigay sa kanya dahil kako ay kakain naman na ako ng hapunan pagkasara ko ng tindahan. Hindi naman sumagot sa akin yung bata, pero sunod-sunod ang naging pagtango niya. Halos hindi pa nga siya magkanda-ugaga nang abutin ko sa kanya yung pagkain tapos nakita kong naluha pa yung mata niya. Hindi na nagpasalamat pa yung bata sa akin pero niyakap niya ako bago siya nagtatakbo palayo.
Kinabol ko siya ng tingin, pero nakita kong pumasok din siya dun sa eskinita kung saan din tumakbo yung babaeng nakita ko nung unang gabi ko pa lang dun kina Tita Connie. Pagkatapos ng araw na yun, palagi nang dumadalaw sa akin yung bata tuwing papatak ang ganong oras. Na-realize ko na hindi pala siya nakakapagsalita dahil hindi ko narinig kahit kailan ang boses niya, gayong halos 1 buwan yata siyang nagpapabalik-balik noon sa tindahan. Sir Jupiter, magdadalawang buwan na yata ako halos noon kina Tita Connie nang magsimula kong mapansin na tila pa parang may nagbabago kay Tita Connie. Sanay ako sa pagiging masungit niya pero kung minsan, nagtataka ako dahil biglang-bigla na lang siyang nagiging mabait at tila ba nagiging isip bata kapag kausap ko siya. Sir Jupiter, para siyang biglang nagkaroon ng iba't ibang personalidad na nagsimula lang naman noong isang beses na sinabi niya sa aking sumasakit daw ang tiyan niya. Nagpa-hospital siya noon, tapos pagbalik niya, parang bigla na siyang nag-iba. Angel! Angel! Halika nga rito! Isang tanghali ay tinawag ako ni Tita Connie, Sir Jupiter, habang naka-break time ako sa pagtitinda sa stall. Galit ang tono ng boses niya, kaya medyo nagpanik akong lumapit sa kanya doon sa kusina ng bahay niya. Bakit po, Tita Connie? Bakit ganito na lang itong burger patty sa ref ko? Parang ang daming nabawas. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi mo ito pwedeng pakialaman dahil paboritong pagkain ko ito? Halos mapanganga ako dahil sobrang lakas na talaga ng boses niya noon, samantalang siya naman ang nag-utos sa akin kanina na lutuin ko raw ng lutuin yung mga patis na nasa ref dahil gusto niya raw kumain. Tita, di ba po ibinigay ko yun sa inyo kanina? Hindi ko po alam kung saan nyo inilagay. Parang bigla siyang natigilan noon sa sinabi ko. Saglit siyang nag-isip muna, tapos maya-maya ay bigla na siyang kumalma. Ganun ba? O siya, sige. Bumalik ka na sa pagtitinda. Huwag kang kukupad-kupad. Sige po. Pero, ayos lang po ba kayo, tita? Talagang nagtataka na kasi ako noon sa asal niya. Pakiramdam ko nag-uulyanin na si Tita Connie. Tinitigan niya lang ako noon sa mukha. Parang may gusto siyang sabihin sa akin, pero bago niya pa yun magawa, bigla-bigla na lang niyang nasapo ang sikmura niya. Aray, Angel, ang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit. Naku, tita, ano po ba kasing ginawa niyo? Inubos niyo po ba lahat ng patis na ipinaluto niyo sa akin kanina? Hindi siya sumagot, Sir Jupiter. Bagkus nagtatakbo na lang siya paakyat sa kwarto niya at biglang nagsarado ng pintuan. Sinubukan ko nga siyang sundan noon at pigilan, pero sinigawan niya lang ako na gawin ko na raw ang trabaho ko sa baba. Sobrang gulo na talaga niyang kausap noon, pero wala naman akong magawa kundi ang sumunod na lang. Maghapong hindi bumaba si Tita Connie ng araw na yun. Pero hindi naman ako nag-alala dahil nag-text naman niya sa akin, huwag ko raw siyang iistorbohin. Ipinahiram niya kasi sa akin noon yung isa niyang lumang cellphone para daw matatawagan ko siya kapag may kailangan o may problema sa stall.
Hinintay kong pumatak noon ang 6:00 dahil balak kong doblehin ang pagbibigay ng libreng burger noon dun sa batang nagpupunta palagi sa akin. Kaya lang nagtaka ako nang mag-7 na yata. Hindi ko naman siya nakita sa paligid. Bagkus ang pumalit sa kanya ay yung marungis na babaeng nakita ko noon sa tapat ng gate. Ako si Mariana. Anak ko si Ponpon. Nanay niya ako. Sabi niya sa'yo daw ako hihingi ng pagkain. Bigla siyang nagpakilala sa akin noon, Sir Jupiter, at agad ko namang nakuha ang ibig niyang sabihin. Napatango ako. Noon ko lang din kasi nalaman na Ponpon pala ang pangalan ng batang yun na palagi kong binibigyan ng burger. Nasaan po ba si Ponpon, ate? Bakit po hindi siya ang nagpunta dito ngayon? Pero kiming nagkibit balikat lang si Ate Mariana noon sa akin. Tapos itinuro niya yung bahay ni Tita Connie. Nagtaka naman ako dahil hindi ko nakuha kung anong ibig niyang sabihin. Magtatanong pa nga lang sana ako sa kanya kaso bigla siyang bumulong. Huwag kang maingay, ha? Baka marinig ni Madam Connie. Papagalitan niya na naman kami ni Ponpon. Sasaktan niya ulit ang anak ko. Tapos ililibing niya ulit si Ponpon sa ilalim nun. Bigla na lang nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan, Sir Jupiter, nang makita kong itinuro ni Ate Mariana yung bodega kung saan ako natutulog. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko dahil sa sinabi niya noon, lalo na at bago pa ulit ako makapagtanong sa kanya, ay nakita kong tumakbo na siya palayo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Ate Mariana sa sinabi niya. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong maniwala sa isang baliw na nanghihingi lang naman sa akin ng pagkain. Dahil tuloy doon, hindi ko naiwasang mapalingon sa nakabukas na bintana ng kwarto ng Tita Connie sa second floor ng bahay niya. Mga ilang minuto rin yata akong nakatanaw doon mula sa pwesto ko sa stall hanggang sa... Diyos ko po, anong ginagawa ni Ponpon sa kwarto ni Tita Connie? Nagulat ako bigla, Sir Jupiter, nang makita ko si Ponpon na kumakaway sa akin mula doon sa bintana ng kwarto. Sobrang lawak ng pagkakangisi niya habang ako naman ay pinangingilabutan na talaga ng husto dahil hindi ko naman napansin na pumasok si Ponpon sa bahay kanina pa. Wala namang ibang dadaanan papasok sa loob ng bahay ni Tita Connie kundi dun lang sa gate na katabi mismo ng stall. Sobrang takang-taka na talaga ako nun sa mga nangyayari kaya nagpasya na akong magsarado ng maaga, Sir Jupiter. Tapos dumiretso ako dun sa bahay ni Tita Connie. Gulat na gulat ako, Sir Jupiter, dahil pagbukas ko ng pintuan, sinalubong ako ng tiyahin ko na parang takot na takot. Angel, wala akong kasalanan. Hindi akong may gawa nun. Paulit-ulit na sinasabi sa akin yun ni Tita Connie. Hindi ko nga siya maintindihan nun eh. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya tapos hindi ko rin naman siya makausap ng maayos. Dinala ko lang saglit si Tita Connie sa kusina at doon ko siya pinainom ng tubig. Kumalma rin naman siya maya-maya pero matagal lang siyang nakatitig sa mukha ko. Medyo lumalakas na ang kalabog ng dibdib ko dahil sa paraan ng pagtitig sa akin ni Tita Connie. Lalo na yung maya-maya pa ay bigla na lang siyang ngumisi, yung uri ng ngisi na malademonyo na parabang may masamang tumatakbo sa isip niya. Sa kalagitnaan ng unti-unting pagtayo ng mga balahibo ko ng sandaling yun, bigla kaming nakarinig ng mga pagtalbog ng bola na parabang may buhay yun na bumababa sa hagdanan.
Lalo akong kinabahan noon, Sir Jupiter, kaya hindi ako nakapagsalita pa at napako na lang ako sa kinatatayuan ko. Alam mo ba kung sino yung batang palaging naglalaro ng bola dito sa bahay ko? Lalong lumawak ang ngisi ni Tita Connie. Humakbang pa siya papalapit sa akin tapos hinawakan niya ako sa balikat ng pagkahigpit-higpit. Si Ponpon yun, Angel. Anak ng magnanakaw na katiwala ko noon dito sa bahay. Alam mo ba, pinalayas ko na sila eh. Nahuli ko silang nagnanakaw ng pagkain dyan sa frigidaire. Kahit binalaan ko na sila. Pero talagang bumalik pa rito ang batang yun dahil naiwan niya raw ang bola niya. Nagulat lang naman ako noon. Hindi ko sinasadyang maitulak siya sa hagdan. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Jupiter. Lalo na at pagkasabi noon ni Tita Connie ay siyang paghinturi ng mga talbog ng bola. Biglang lumamig ang buong kusina. Pakiramdam ko noon, binalot kami ng isang nakapangingilabot na presensya. Pagkatapos noon, nakarinig ako ng marahang yabag ng paa. Nilingon ko ang likuran ni Tita Connie at nagulat na lang po ako nang makita ko na may mga bahid ng lupa sa maputing tiles ng kusina. Lalo po akong kinilabutan. Nangatal ng todo ang tuhod ko at doon pa lang po parang nahuhulaan ko na kung ano ang ibig sabihin ni Tita Connie. Hindi ko gustong patayin ng batang yun, Angel. Maniwala ka sa akin. Natakot lang ako noon kaya wala na akong naisip kundi ilibing siya sa bodega. Doon na po ako talagang nanghina. Yung kalabog ng dibdib ko biglang dumoble, lalo na nang may maramdaman akong kakaibang presensya sa likuran ko. Nakarinig ako ng mga hikbi ng bata at alam ko kung sino yun. Ponpon? Takot na takot akong sinampit ang pangalan ni Ponpon, Sir Jupiter. Doon ay biglang tumigil ang mga hikbi na naririnig ko. Nawala rin bigla ang mabigat na presensya at ang panlalamig ng paligid ng buong kusina. Tila unti-unti rin noong naglaho yung mga bakas ng lupa sa sahig. Para bang umalis na ang kaluluwa ni Ponpon nung tawagin ko ang pangalan niya. Dahil doon, napahinga ako ng malalim. Sabi ko pa naman, mukhang wala na sa wakas ang kaluluwa ni Ponpon. Pero sa muling paggarap ko kay Tita Connie, Sir Jupiter, nakita kong hindi pa rin nawawala ang kakaiba niyang ngisi. Mas lalo pa yung lumawak at ang tingin ko pa nga noon parang lumaki ang bibig niya. Halos abot tenga na at umitim na rin ang ilalim ng mga mata niyan. Akala mo isang buwan na siyang puyat. Tita, magpahinga na po muna kayo. Naglakas ako ng loob na kausapin siya. Kahit natatakot ako sa itsura niya. Hindi naman siya nagsalita, pero tinalikuran niya ako at naglakad na siya ng dahan-dahan paakyat sa itaas. Hindi ko alam nun kung bakit parang sa bawat tunog ng paghakbang niya, para akong natatakot. Kumakabog ng kakaibang dibdib ko, Sir Jupiter, pero mas pinili ko na lang na hindi muna yun naisipin. Lumabas na ako ng bahay ni Tita Connie. Hindi ko pa nga alam noon kung papaano ako papasok sa bodega. Ngayong umamin siya sa akin na may inilibing siyang bata sa ilalim noon at yun ay walang iba kundi si Ponpon. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya o ano. Ni hindi ko rin alam kung dapat ko ba siya noong isuplong sa pulis dahil sa sinabi niya sa akin. Noon pa lang din pumasok sa isip ko na multo pala
Yung batang nakakausap ko at binibigyan ko ng pagkain. Hindi na pala siya buhay at nakakausap siya ng nanay niya. Pakiramdam ko noon may masamang balak si Ponpon kaya hanggang ngayon ay ginagambala pa rin niya si Tita Connie. Mukhang gusto niyang makakuha ng hustisya sa nangyari sa kanya noon. Halos hindi tuloy ako makatulog ng gabing yun. Magdamag akong nakatulala at palinga-linga sa buong paligid ng bodega. Hanggang sa kusa na lang sigurong pumikit ang talukap ng mga mata ko at nakatulog din ako sa wakas. Mga bandang 9:00 na yata ng umaga ako nagising noon. Sa unang pagkakataon, tinanghali ako ng bangon dahil talagang napuyat ako nung nagdaang gabi. Kundi pa ako dinapuan at parang kinakagat na yata ng malalaking bangaw na nakita kong nakapalibot sa kinahihigaan ko. Baka hindi pa ako agad nagising. Ano ba tong mga bangaw na to? Bakit ang dami? Bumangon ako mula sa higaan, Sir Jupiter. Natakang-taka kung ano na ba ang nangyayari. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Makulimlim ang buong paligid at panay din ang malalakas na pagkulog at pagkidlat. Pagkatapos ay sobrang dami rin talagang langaw na lumilipad-lipad sa paligid ng bodega. Lalong-lalo na dun sa may parteng paanan papunta sa may CR. Nagtaka ako kung bakit hindi yata biro ang dami ng langaw na yun. Kinilabutan din ako dahil para akong pinipeste. Sinundan ko ng tingin yung mga nagkukumpulang langaw doon hanggang sa bigla na lang nanlaki ang mga mata ko dahil unti-unti ay nakita kong tila ba nagkakaroon ng hugis yung mga kumpul ng langaw sa may paanan ko. Naging hugis bata yun, Sir Jupiter. Diyos ko po. Ponpon? Nahigit ko ang hininga ko nang si Ponpon agad ang unang pumasok sa isip ko. Tapos kasabay ng malakas at bigla ang pagbuhos ng ulan, ay narinig kong may humagikhik sa paligid na umaalingaw-ngaw pa nga sa kabuuan ng bodega. Doon ay bigla na talaga akong napatakbo palabas. Hindi ko na inalintana kung mababasa man ako ng ulan o ano, basta gusto ko na lang makalayo sa lugar na yon. Sir Jupiter, sa pagkakataong yun pa lang ako noon nakumbinsi na meron ng krimen na ginawa si Tita Connie sa bahay na yon. Kaya magpapasya na sana akong tumakbo papunta sa police station kung hindi ko lang narinig na sumigaw si Tita Connie sa loob ng bahay. Wala akong kasalanan sa'yo! Sobrang lakas ng boses ni Tita Connie pagkasabi niya noon, Sir Jupiter. Kahit malakas ang ulan sa labas na sinasabayan pa ng malalakas na kulog, ay nadinig ko pa rin yun, kaya dali-dali po akong nagtatakbo papasok sa loob ng bahay niya para lang tignan kung ano na ang nangyayari sa kanya. Sunod-sunod ang naging pagkatok ko sa pintuan ng kwarto niya nang sa wakas ay makapanhik na ako. Walang sumasagot sa akin pero may naririnig akong pagkilos sa loob ng kwarto. Tita Connie, si Angel po ito. Bakit po kayo sumigaw? May nangyari po ba? Tanong ko pa noon kay Tita Connie sa pagitan ng mga pagkatok ko pero talagang ayaw niyang sumagot. Basta ang natatandaan ko noon ay nakakarinig din ako ng mga tunog ng pagnguya na parabang may kambing nang umangata ng damo sa loob. Medyo nagpapanik na ako noon, Sir Jupiter. Buti na lang nakita ko rin kaagad yung duplicate na susi ng kwarto ni Tita Connie doon sa ilalim ng doormat niya. Pero dito na talaga nangyari yung isa sa mga hindi ko na yata makakalimutang alaala sa utak ko. Sir Jupiter, pagpihit ko pa lang noon ng doorknob, nagtayuan na agad lahat ng hibla ng balahibo ko sa katawan.
Pero bigla pa yung nadagdagan nung naitulak ko na ng kapiraso ang pintuan tapos biglang umalingasaw palabas ng kwarto ang napakabaho at napakasangsang na amoy. Diyos ko po! Tita Connie! Bigla kong naitutob sa sarili kong bibig ang dalawang palad ko nang sa wakas po ay nabuksan ko na ng malawak ang pintuan ng kwarto ni Tita Connie. Kitang-kita ko kasi na nakasampa siya sa nanggigitatan niyang kama noon, Sir Jupiter, habang sa dalawang kamay niya ay may hawak siyang mga burger sandwich na nangingitim na sa amag at mukhang inuuod na. Sir Jupiter, nagkalat po ang napakaraming burger patties sa buong kwarto at karamihan sa mga yon ay talagang nabubulok na. Pigil-pigil ko po tuloy noon ang sarili ko na huwag maduwak kahit nasukang-suka na ako, lalo na nang makita kong ang amos-amos na mukha niya. Meron na rin pong mga gumagapang na mga kulay puting uod doon sa pisngi niyang nanlilimahid habang pilit pa rin nginangata yung mga hawak niyang pagkain. Para nang nasisiraan ng bait noon si Tita Connie. Para bang hindi niya ako nakikita noon at ang gusto niya lang ay kainin yung mga nabubulok na burger sa palibot niya. Sa sobrang panik ko noon nang tatakbo ulit ako sa labas at nanghingi ng tulong pero halos walang ni isa mang kapitbahay ni Tita Connie noon ang gustong makialam o baka nga mas ikinatutuwa pa nga nila ang nangyari sa kanya noon. Nakatingin lang sila tapos umakto silang parang mga wala silang narinig. Mabuti na lang po talaga at may isang napadaang tanod noon sa tapat ng property ni Tita Connie at ito ang tumulong sa akin na maipadala siya sa ospital. Doon ay sinubukan kong ipatingin kung talaga bang nasisiraan na ng ulo si Tita Connie. Pero ayon sa mga resulta, Sir Jupiter, ay wala naman daw pong diferensya sa kanya. Ibig sabihin, normal siya at hindi nababaliw. Sinasabi ko naman sa yung matino ako eh. Ikaw lang itong mapilit na dalhin ako sa ospital. Magpahinga na po kayo, Tita Connie. Lalabas lang po ako saglit. May pupuntahan po ako. Tiningnan lang ako ni Tita Connie ng masama noon, Sir Jupiter. Pero hindi siya nagsalita. Nag-iwas na lang ako ng tingin tapos nagsimula na akong maglakad palabas ng pintuan. Nung mga bandang nasa pintuan na ako, ayan na naman. At natinig ko ulit yung mga tila nakakarinding tunog na pagtalbog ng bola. Kaya bago ko pumanbuksan ang pinto, ay napalingon ulit ako kay Tita Connie. Nakita ko po siyang umaakyat na ulit ng hagdan, Sir Jupiter, at akay-akay siya ng nakangising kaluluwa ng batang si Ponpon. Lubog ang mga mata ng bata. Agnas na ang kalahati ng mukha niya. Nakatingin siya sa akin habang pumapanik sila ni Tita Connie na parabang may gusto siyang ipahiwatig. Iba na rin ang tingin ko noon sa paligid ng bahay. Parabang naging isang marumi at madilim na musileo ang itsura noon. Nagsimula na namang umakyat ang takot sa kalooban ko. Yung ulo ko noon parang biglang nanlaki. Naisip ko talagang kailangan ko nang magsumbong sa kinauukulan tungkol sa mga inamin sa akin ni Tita Connie. Hindi agad ako pinaniwalaan noon ng mga pulis. Diskumpiyado sila sa mga isinumbong ko sa kanila at ilang beses pa nila akong tinanong kung totoo raw ba ang sinasabi ko. Siguro dahil na rin nga po sa bata pa ako ng mga panahong yun at wala akong kasamang matanda nung nagpunta ako sa police station. Ilang oras din ang inabot ng pagkuha nila sa akin ng statement hanggang sa kinailangan na nga nilang tawagan ng nanay ko at nang dumating siya, ay doon lang din nagpasyang kumilos ang mga pulis. Sir Jupiter, hapon na nang makabalik kami sa bahay ni Tita Connie. Kasama namin noon ang dalawang pulis na hindi ko na po papangalanan kung sino. Pagkarating pa lang namin noon, bumungad na agad sa amin yung napakabahong amoy na umaalingasaw tulad ng amoy na nalanghap ko dun sa kwarto ni Tita Connie. Dali-dali kaming umakyat, Sir Jupiter. Kasama ko si nanay at yung dalawang pulis.
Tama nga ang hinala kong bukas na bukas ang kwarto ni Tita Connie kaya umaalingasaw ang amoy galing doon. Pero ang mas gumimbal sa aming lahat ay nang tumambad sa amin ang katawan ni Tita Connie na nakabigti sa gitna ng kisame ng kanyang kwarto. Diyos ko po! Tita Connie! Wala na akong ibang masabi, Sir Jupiter. Naitakip ko na lang ang dalawang palad ko sa sarili kong bibig habang tumatawag noon ng backup yung dalawang pulis. Titig na titig ako noon sa nakasabit pa ring katawan ni Tita Connie. Nakatirik ang mga mata niya tapos nakanganga ang bibig at may lumalabas doong mga uod na alam kong galing pa rin sa mga nabubulok na patis na hanggang sa kamatayan niya ay hindi niya pa rin natiis na hindi kainin. Mainit-init pa ang katawan ni Tita Connie pero talagang wala na siya. Nakalawit na rin kasi ang dila niya at tuwid na ang mga paa. Hinintay namin na dumating ang iba pang pulis na tinawag ng dalawa naming kasama at ganun din ang ambulansya. Dinala nila si Tita Connie at naiwan kami ni nanay noon sa bahay niya na parehong tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Pinakakalma kami ng mga pulis noon kaya inilabas muna nila kami ng bahay at doon pinagstay sa burger stall. Pero habang nandoon kami at nagpapahinga, namataan ko sa labas ng gate na nakatanaw si Ate Mariana. Yapos-yapos niya ang laruang bola ni Ponpon habang nakatanaw siya sa bodega, kung saan pinaghihinalaan naming nakalibing ang kanyang anak. Tumutulo ang kanyang luha pero walang emosyon ang mukha niya. Nandyan! Nandyan ang anak kong si Ponpon. Diyan siya inilibing ni Ma'am Connie kahit humihinga pa siya. Naririnig ko ang mga sinasabi ni Ate Mariana kahit na mahina lang yun, kaya lalo akong kinabahan. Parang gusto kong umasa noon na sana ay hindi totoo ang sinasabi ni Ate Mariana. Sana ay ilusyon lang ang lahat dahil kahit papaano ay kadugo ko pa rin si Tita Connie. At kahit na ganun siya ay ayokong maniwalang kaya niyang pumatay ng isang inosenteng bata. Nagsimula po noong maghukay ang mga otoridad sa bandang CR ng bodega. Sa lahat kasi ng parte noon ay yun lang ang bagong gawa. Kaya doon muna sila nagumpisa. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko noon habang inaabangan ko kung may mahanap silang bangkay. At maya-maya, natapos din ang paghihintay ko. Ponpon! Anak ko! Bigla na lang sumigaw ng ganun si Ate Mariana nang sa wakas ay inilabas ng mga pulis ang bangkay ng isang bata mula sa ilalim ng CR ng bodega. Doon mismo sa poso negro nito. Tila ba tuwang-tuwa siya na sa wakas ay nakita na ulit niya ang anak na matagal ding nawalay sa kanya. Ako naman ay nanghina na ng tuluyan habang kinikilabutan. Di ko lubos maisip na sa tinutulugan kong bodega ay nakalibing pala ang isang bata na nakakausap ko pa minsan. Lumapit ako noon kay Ate Mariana para pagbuksan sana siya ng gate. Pero mukhang hindi niya yata ako napansin kaagad. Sa wakas, Ponpon, nakaganti ka rin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakarinig noon, Sir Jupiter, pero sigurado ako na sinabi talaga ni Ate Mariana ang mga katagang yun habang nakangisi siya at puno ng galit ang mga mata. Natigilan nga ako dahil doon, Sir Jupiter, kaya hindi ko na napigilan pa si Ate Mariana. Nang magtatakbo na naman siya palayo.
Sinundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa pumasok siya doon sa iskinitang yun kung saan siya palagi nagtatago. Naisipan ko siyang sundan at doon ko lang nadiskubring yung iskinita pa lang yun ay papunta sa isang maliit na barong-barong kung saan nakatira si Ate Mariana at si Ponpon noong nabubuhay pa siya. Habang nakatanaw ako mula sa di kalayuan, nakita ko si Ate Mariana na parang masayang nakikipaglaro sa isang hindi ko kilalang nilalang. Nagtatatalon siya at para bang may kalaro, tapos kung minsan ay para din siyang may niyayakap. Alam ko, nakikita pa rin niya ang kaluluwa ni Ponpon. Mukhang kahit nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng bata, ay hindi na nito gusto pang iwan ng kanyang ina. Mukhang balak na nitong manatili sa tabi ni Ate Mariana habang buhay. Sir Jupiter, nagpasya na lang po si Mama noon na huwag nang iburol pa ang bangkay ni Tita Connie. Ipinalibing na lang namin siya ng diretso para na rin makaiwas kami sa usap-usapang biglang kumalat noon sa lugar namin na hindi raw totoong basta na lang nagpakamatay si Tita Connie. Sinapian daw ito ng kaluluwa ng batang pinatay niya. Bago pa raw kasi mangyari ang lahat ng trahedyang yun, ilang beses daw nilang nakita at naramdamang may kakaiba nga sa bahay ni Tita Connie. Para na raw pala itong haunted house kung ituring ng mga kapitbahay niya. Kaya pala hindi rin naging ganun kapatok sa lugar namin yung burger stall na itinayo namin sa harapan. Pagkatapos ng lahat ng yun, ay naging tahimik naman ulit ang buhay namin ni na Mama. Bumalik kami sa tunay naming bahay at ipinagamot namin si Papa gamit ang perang pinagbentahan namin sa property ni Tita Connie na siyang naiwan sa amin dahil kami lang din naman po ang naiwan niyang kamag-anak. Hindi rin naman kasi namin kayang tirahan pa ang bahay na yun dahil para namang hindi pa rin nawala ang negatibo at masamang presensyang bumabalot doon. Pakiramdam ko nga ay naiwan din doon ang kaluluwa ni Tita Connie dahil hanggang sa pinakahuling oras ng pagtapak namin doon ni Nanay ay nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Sa ngayon po, Sir Jupiter, ay wala na akong balita pa sa kung ano na ang nangyari sa lugar na yun. Kahit kay Ate Mariana ay wala na rin akong alam pa. Nagdesisyon po kasi kami ni Nanay na kalimutan na ang anumang bagay na nagpapaalala sa amin ng tungkol doon. Ngayon lang po ako ulit nagkwento tungkol dito pagkalipas ng ilang taon. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito, mga kasityo, at kahit papaano ay nag-enjoy kayo sa pakikinig. Muli ako nga po pala si Angel at dito ko na po tinatapos ang aking sulat. God bless po at more power sa inyong channel. At hindi matatapos ang ating pagsasama-sama kung wala ang ating shoutout portion. Kaya shoutout kay Charavic Chavez, Melody Liano, Kimberly Masamlok, Evelyn Faliore, Manilyn Lorente, Mayang Albupera, Andrew Aldicoa, Elma Medillo, Marjorie Dequilla at kay Dionisio Kempis. Shoutout din kay Joy Luwage at Dash to the Top. At sa mga hindi pa po nabanggit, huwag po kayong mag-alala. Sa susunod na episode, kayo naman po ang aming isasama sa ating shoutout portion. Sa mga gustong magpa-shoutout, ilagay lang sa comment section ang mga pangalan ng gusto nyong mabanggit. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot at Sityo Pangil, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.